Dahil po dito sa karahasang ito, paninira ng mga gamit ng ating Philippine Navy, mga sakyang pandagat, kinumpiskang mga armas, may naputulan ng daliri at iba pang harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard at ng People's Liberation Army dyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang pinakahuli, pinakamalupit, pinakamatinding harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo, hindi lang mga mangingisda. Kaya ko pinapakita yan. Ngayon, ang aking pong observation, base na rin sa mga reaksyon ng international community ng malalaking mga bansa sa mundo, ay negatibo against China. So, patuloy na ginagalit, pinipiko ng China, hindi lang ang mga Pilipino, hindi lang ang Philippine government, Philippine authorities, kung hindi buong mundo na. Dahil ito pong pagpapakita ng may pagkampiratang galawan, pagnanakaw, pang-aagaw, paninira ng kagamitan ng ating Philippine Navy ay isa hong hindi katanggap-tanggap na galaw. Huwag nating kalimutan, ang issue sa West Philippine Sea, isa sa mga issue rito, maritime security. Pangangalaga ng Pilipinas at ng buong mundo sa seguridad ng ating karagatan under international law at obligasyon ng mga bansa na pangalagaan, palakasin ang maritime security na merong marangal at maayos na ugnayan at pag-uusap. Pero itong ginagawa ng China ay hindi na po maritime security. Pang-aagaw sa karagatan. Pang-aagaw sa karapatan ng Pilipinas. Pang-aagaw sa mga teritoryo ng Pilipino at iba pang may karapatan sa South China Sea at mga karagatan sa lugar na ito doon sa pre-navigation. Yan po yung paniniwala ng international community at ng mga taong nakakaintindi ng kahalagahan ng maritime security at ng pre-navigation. Dahil dyan lahat ito binaliwala. Lahat ito inabuso ng China through Chinese Coast Guard at People's Liberation Army. Yung kanilang mga warship na nandyan ho sa area yan na patuloy na dumadami. Diba ang huling report nga ay 125 na mga barko at nadadagdagan pa na pag-aari ng China na pumapasok labas sa West Philippine Sea. Pero hindi lang sila nakontento dyan. Ina nga, ng agaw, ng haras, nagnakaw at dinisarmahan, sinaktan yung ating mga sundalo at sinira yung ating mga sasakyang pandagat. Kitang-kita yan ng buong mundo. Kaya ang Amerika, ang Canada, ang European Union, ang Australia, ang Japan, South Korea, at marami pang mga bansa, pati ang India at iba pa, gigil na dito. Ayaw lang nilang pangunahan ang Pilipinas. Ang pinakikiramdaman nila ay ang Pilipinas. Pero ang Pilipinas naman, ang Philippine government, ayaw namang makipaggera. Hindi naman ho negosyo ng Pilipinas ang makipag-away. Pero kung inyong mapapansin, yung gigil ng mayamang bansa at may-impluensyang bansa laban sa China ay talagang gustong-gusto na nila. Gustong-gusto na nilang ipagtanggol ang Pilipinas. Gustong-gusto nilang kontrolin at pigilan itong pagiging siga-siga ng China dito sa West Philippine Sea at sa South o dito sa ASEAN region. Kasi yan ang layunin ng China. Kontrolin ang ASEAN. Sila maging super power na bansa. Hindi lang dito sa ASEAN, sa rehiyon. Kung hindi gusto sa buong mundo, na hindi naman ho papayagan yan ng mayamang bansa tulad ng Estados Unidos. Kaya, kung yung mapapansin ang mga spokesman ng Pentagon, ng Washington DC, at mga spokesman ng mga lalaking mga bansa sa buong mundo, grabe ho ang kailang pagkadismaya, galit, at saka ho mga statement against China at awa sa Pilipino. Ang kailang awa sa Philippine government, ang awa nila sa Pilipinas, kitang-kita sa kanila at tadidig natin sa kanila dahil
Alam nilang wala pang sapat na kakayanan sa pamagitan ng military, depensa ang ating bansa. Kaya tayo ginaganito ng malaking bansa tulad ng China. At yun naman ang kinalulungkot nating lahat, kinalulungkot ng international community. Kung malakas lang ang Pilipinas sa military, baka noon pa pumalag na tayo. Una, hindi nga uugali ng Pilipino makipag-away, isa pa yan. Pero ang mga bansang kaalyado natin, hindi lang ang Amerika at iba pa, ay talaga nang gigigil na. Gusto na nilang igantihan, gusto na nilang subukan na ang pwersa ng China. Pero ipagdasal pa rin natin kasi ano man ang mangyari sa West Philippine Sea, sa South China Sea, katabi lang natin yan, makadadamay at madadamay ang Pilipinas. Kaya ayaw na ayaw ng Pangulong Marcos at ang sabi nga ng ating military, lagi silang nakasunod sa policy ni Pangulong Marcos. Ano man ang kailang gustong gawin at kakayanan, hindi nila magawa dahil sinusunod nila ang order ng Commander-in-Chief, si Pangulong Marcos, na hanggat maaari magtimpi, hanggat maaari magkontrol kasi ang gera, walang nananalo sa war, walang nananalo sa karasan. Kailangan ay kapayapaan. Ipaglaban ang ating karapatan sa mapayapang pamamaraan. Yan pa rin ang gusto ni Pangulong Marcos. At maganda yon. Huwag kayong atat makipaggera dahil hindi natin kaya yan. Huwag kayong atat makipaggera dahil malaking epekto niyan. Okay? Ang atin dito, huwag tayong bumitaw, huwag nating iwan ang paninindigang ito ng gobyerno, huwag nating iwan ang ating mga sundalo dahil ginagawa naman nila sa limitasyong galawan, sa limitasyon ng mga ideya. Alam kong nakaprepare sila. Tandaan niyo sinasabi ko. Nakaprepare ang ating mga sundalo. Hindi pa tatalo ang ating mga sundalo, matapang ang mga sundalo, pero gagamitin lang yan kapag kinakailangan. Sa ngayon, hindi pa ho yan pwedeng gamitin. Kahit na act of war na, garapal at sobra yung harassment na ginawa doon sa ating mga sundalo. Kawawa naman yung naputulan ng hinlalaki. Kawawa naman yung mga nasaktan, outnumber sila, kinuyog sila. Pero pumalag pa rin at umiwas sa mas magulong away or harapan. Kung tutuusin, kayang-kaya yan. Sabi ko nga kahapon kay General Commodore Trinidad, bakit hindi nagresponde? Bakit walang sumuporta doon sa outnumber ng ating mga sundalo? Iniwasan niya daw ay magkaroon ng mas marahas. Kasi kung nagsuporta ang Navy natin o military natin doon sa nangyaring komosyon, baka doon makaputukan, mas delikado. Yun ang iniwasan nila. Pero saludo pa rin tayo dahil kahit outnumber, kahit kakaunti yung ating sundalong kinuyog, pumalag sila na ipagtanggol nila ang kailang sarili, na isalba ang buhay nila. Kahit nawala yung kailang mga personal na gamit, kahit sinira yung ating sasakyan, kahit nawala yung ating mga baril, kinumpis ka ng Chinese Coast Guard, naisalba pa rin ang buhay ng ating mga sundalo. Nasa ospital nga lang dahil sa mga pisikal na pananakit ang inabot nila. Yan po. Huwag nating iwan ang ating mga sundalo at ang ating gobyerno. Suportahan pa rin natin ang mga nangyayari.